Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Myrna. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay ang tungkol sa naging kasambahay ng dalawang Bombay na nangupahan sa aming baryo. Ito po ay personal na karanasan ng kapitbahay naming si Miriam nang masaksihan niya ang lihim ng kasambahay ng dalawang Bombay na sina Ami at Arush. Mag-iisang taon na rin noong nangungupahan sa aming baryo itong si Amir. May isang bahay kasi sa aming baryo na ginawang paupahan na lang ng may-ari dahil mangingibang bansa ang mga ito. Nakakaintindi at medyo bihasa na rin sila sa pagsasalita ng wikang Pilipino kung kaya't madali silang nakakausap. Noong mga unang buwan naman nila sa bahay na iyon ay naging maayos naman ang lahat. Madalas silang wala sa kanilang bahay dahil may pinupuntahan sila. Dahil doon ay malimit sa hapon o kaya gabi na kung magkaroon ng tao ang inuupahan nilang bahay. Hanggang isang araw noon, may isang babae ang lumapit sa bahay nilang dalawa. May dala itong mga bagahe at marahil ay naghahanap ng trabaho. Walang nakakakilala sa babaeng iyon. Kaya ayon sa mga tao sa aming lugar ay baka nakikipagsapalaran lamang iyon at nataong sa lugar namin nakarating. Habang nasa harap noon ng bahay ni na Amir ang babae, ay panay-panay ang tingin nito sa loob na animoy may hinihintay. Sakto namang papalabas na noon ang dalawang Bombay kung kaya nakita nila ang babae. Miss, may kailangan ka ba, miss? Iyon pa raw ang bungad na tanong ni Amir sa babae. Hindi naman iyon sumagot kaagad. Bagkus ay napangiti lang ito sa lalaki. Inulit pa raw ni Amir ang tanong niya. Magandang araw po. Gusto ko lang po sanang mamasukan bilang katulong. Baka kasi po kailangan nyo ng kasambahay dito sa bahay nyo. Tugon ng babae na nagpakilalang si Alita. Napatango naman sa kanya si Amir at nagsalita. Hindi kami naghahanap ng Hindi na naipagpatuloy pa ni Amir ang kanyang sasabihin dahil tila may kung anong umudyok sa kanya na itigil ang kanyang pagsasalita. May kung ano ring nag-uudyok sa kanya na sabihin na lang sa babae na maaari na siyang magsimula sa kanyang trabaho bilang kasambahay nila. Hindi raw maintindihan ni Amir kung bakit hinayaan niya ang babae na maging kasambahay nila. Ngunit wala na silang nagawa pa dahil hindi na nila mabawi pa ang kung anumang nasabi nila sa babae. At ayun nga, Kuya Bari, nagsimula na nga si Alita noon sa pagiging kasambahay ng dalawang Bombay. Sa tuwing umaalis sina Amir at Arush ay naiiwan si Alita sa kanilang bahay. Hindi naman ito lumalabas upang makipagkilala sa mga tao sa aming lugar. Ilap sa tao si Alita sa hindi naming malamang dahilan. Iniisip na lang namin na baka mahiyain ito dahil dayo siya at walang kakilala. Ngunit mayroon ding nagsabi na baka may kakaibang ginagawa ang babae sa bahay ng dalawang Bombay. Hanggang sa isang hapon, mga nasa 3:00 ang oras noon. Sakto raw na dumaan si Miriam sa tapat ng bahay ni na Amir at nakita nito si Alita. Dahil gusto niyang kausapin ang babae ay tinawag niya ang pangalan nito. Tila hindi naman narinig ni Alita ang pagtawag sa kanya
kaya inulit ng kapitbahay namin ang pagtawag sa pangalan niya. Alita! Alita! Halika nga rito. May tatanong lang sana ako sa iyo eh. Wika ni Miriam kay Alita. Napalingon naman sa kanya si Alita at dahil sa paglingon sa kanya ng babae ay tila namesmerismo ito sa kagandahang taglay ng babae. Lumapit sa kanya si Alita at saka napatanong rin ito. Ay, magandang araw po. Ano po ba yung sasabihin ninyo? Malumanay na tanong ng babae. Hindi nakasagot ang aming kapitbahay dahil nakatingin lang siya kay Alita. Habang pinagmamasdan niya ang mukha ng babae, ay napako ang tingin niya sa bibig nito. Nanlaki ang mga mata ni Miriam nang may mapagtanto siya. Wala na Alita. Nakalimutan ko kasi yung nais kong itanong sa iyo eh. Sige mauna na ako. Wika na lang nito at saka umalis na. Habang naglalakad noon papalayo sa bahay ni na Amir, itong si Miriam, ay hindi mawala sa kanyang isip ang napansin niya kay Alita. Naku, bakit kaya wala siyang philtrum? Baka hindi siya tao. Bulalas na lang nito sa kanyang sarili. Kuya Bari, yung pong philtrum, ito po yung parang uka sa itaas ng ating labi. Dahil sa nadiskubre niyang iyon, ay ikinuwento niya sa mga tao sa aming baryo ang tungkol kay Alita. Marami tuloy ang nagsabi na baka hindi nga tao ang babaeng yan at baka engkanto ito. Simula naman noon, madalas na naming minamanmanan ang babae. Malimit namin siyang tinitingnan kung nasa labas ba siya ng bahay ni na Amir o kung wala. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa aming kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Isang beses, natsyempong nakita namin ang dalawang Bombay. Kung kaya kinausap namin ang mga ito. Amir, Arush, wala ba kayong napapansin dyan sa kasambahay nyo? Tanong ko sa dalawa. Napailing naman sila bilang tugon sa akin. Kasi ang totoo niyan, alam mo, medyo mahiwaga siya, no? Naisip namin na baka hindi tao yung kasambahay nyo at baka engkanto yan. Wika naman ni Miriam. Kaya napatingin lang sa kanya ang dalawang Bombay. Napailing lang ang dalawang lalaki dahil doon. Noon lang din namin naisip na hindi nga pala sila naniniwala sa ganoong mga nilalang dito sa Pilipinas. Alam mo Miriam, hindi naman totoo ang mga ganoong nilalang dito. At saka mabait naman iyong si Alita at mapapagkatiwalaan. Kung kaya wala kami nakikitang problema sa kanya. Saad naman ni Arush. Hindi naman kami kumibo sa sinabi nilang dalawa. Dahil doon ay nagpaalam na nga ang mga ito sa amin. Subalit bago pa man sila tuluyang makalayo sa amin ay nagsalita pa si Miriam kaya natigil ang dalawa sa kanilang paglalakad. Basta yung sa akin lang ay paalala lang mag-iingat kayo sa kanya at baka kung ano ang gawin sa inyo. Napailing naman ang dalawang Bombay at saka nagpatuloy na sa kanilang paglalakad. Noong makalayo naman ang mga ito sa amin, nag-usap-usap kami ni Miriam tungkol kay Alita. Paniwalang-paniwala rin kasi talaga ang aming mga kapitbahay na hindi tao ang babae dahil engkanto ito.
Mamatyagan ko yung babaeng yan at nang malaman ko kung totoo ang hinala ko sa kanya. Saad pa nito sa akin. Hindi nga nagdalawang isip si Miriam na bantayan itong si Alita. Halos araw-araw ay minamatyagan niya ito sa bahay ni na Amir at Arush. Hindi naman niya matsyempohan na nasa labas ito dahil nga hindi lumalabas ang babae, lalo na kung wala ang dalawa niyang amo. Subalit kahit na ganoon ay hindi pa rin tumigil si Miriam sa kagustuhan niyang malaman kung ano ba talaga, kung tao o hindi itong si Alita. Hanggang sa isang gabi noon, pauwi siya sa kanilang bahay at madadaanan niya ang bahay ni na Amir at Arush. Gabi na iyon. Sa pagkakatanda niya ay nasa 9:00 na iyon ng gabi. Patay na ang mga ilaw sa bahay ng 2 Bombay. Kaya batid niyang natutulog na ang mga ito. Sa hindi inaasahan noon ni Miriam ay nakita niyang lumabas ng bahay si Alita. Dahil doon ay nagtago siya sa parting hindi nito makikita. Nagpalinga-linga pa raw ang babae noon na nakasuot pa ng kulay puting damit. Noong wala itong makitang tao ay dali-dali itong naglakad. Dahil sa kuryosidad ni Miriam kung saan ito papunta ay sinundan niya si Alita. Ingat na ingat siya upang hindi siya makita ng babae. Saan kaya pupunta itong babaeng to? Tanong pa niya sa kanyang sarili. Patuloy niyang sinundan ang babae hanggang sa dinala siya nito sa isang pamilyar na parte ng kanilang baryo. Ha? Bakit dito siya pumunta? Sa malaking puno ng kamatsili? Anong gagawin niya dito? Tanong pa ni Miriam. At para malaman ang sagot ay inabangan na lang niya ang mga susunod na mangyayari habang nakatago pa rin siya. Ilang sandali pa ay tila lumiwanag ang paligid ng malaking puno at unti-unting gumagalaw ang mga sanga at dahon nito. Hindi makapaniwala si Miriam sa kanyang nakita, lalo na nang biglang tumambad sa kanya ang tila malaking mansyon na naroroon sa malaking puno. Napatakip siya ng kanyang bibig hanggang sa nawala na ang babae. Dali-dali siyang umalis roon at saka umuwi ng dire-diretso sa kanilang bahay. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Hindi siya nakatulog noong gabing iyon. Kinaumagahan naman ay nakita niyang nasa labas ng bahay ni na Amir si Alita. Nakatingin lang ito sa kanya kaya kinabahan siya. At dahil sa nakita niyang iyon ay iniwasan na niya ang babae. Ikinuwento niya sa akin ang nangyari at maging ako ay hindi talaga makapaniwala sa naging kwento niya, Kuya Bari. Hanggang sa lumipas noon ang mga araw at nabalitaan na lang naming umalis na sa bahay na iyon sina Amir at Arush. Hindi namin alam ang dahilan. Sa pag-alis naman ng 2 Bombay ay biglaan ding nawala itong si Alita. Walang nakakaalam kung saan ito nagpunta. At dahil din sa natuklasan ni Miriam kay Alita, kumalat ang bali-balita sa aming baryo na baka iyon ang dahilan kung bakit iniwan ng mag-asawa ang bahay nila dahil pala nagkasakit daw ang asawang babae at walang nakapagpagaling dito kahit na doktor. Ayon pa sa mga tao sa aming lugar, marahil ay dahil sa nakikitirang engkanto sa kanila
na hindi nila nakikita at ang engkantong iyon ay si Alita. Nang makatsyempo siya, dahil dayo rin ang dalawang Bombay, nagpanggap siyang kasambahay ng mga ito upang bigyan din ng karamdaman ang dalawa. Subalit, ano pa mang kwento-kwento tungkol sa nangyari kina Amir at Arush, isa lang ang tiyak namin, Kuya Bari. Isang engkanto si Alita na siya namang naging kasambahay ng dalawang Bombay. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Sana po'y nagustuhan nyo at mapiling basahin sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Myrna. Isang magandang araw po sa inyo, Boss Bari, at sa inyong mga tagapakinig. May nais lamang akong ibahagi na isang karanasan na ako po mismo ang nakasaksi. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Badong. Nangyari ito noong kabataan ko pa. Mga ilang dekada na rin naman ang nakakalipas. Subalit sariwa pa rin ito sa aking alaala. Ang itay kong si Florencio, hindi niya po ito tunay na pangalan. Mahilig talaga siya sa mga karne. Paminsan-minsan nga ay nangangaso rin ang itay. At ang mga nahuhuli niya ay iniuuwi niya sa bahay at iyon ang aming inuulam. Pagtatanim po ng mga gulay ang ikinabubuhay namin. Ibinebenta nila ito sa bayan. At sa awa naman po ng may kapal ay marami rin naman kaming benta. Bagamat marami naman kaming tanim na gulay ay hindi ko pa rin talaga maintindihan kung bakit karne ang hilig ng aking itay. Siguro nga po ay dahil sa paborito niya talaga ang karne. Isang araw po noon, si itay ang namalengke sapagkat ang inay ay may pinuntahan po. Sumama ako sa kanya dahil wala naman akong ginagawa. Noong makarating kami sa palengke ay nagsimula na kaming mamili. Inabot po kami siguro ng halos 1 oras sa kalalakad. Noong pauwi na kami noon, nang madaanan namin ang isang sikat na katayan ng karne dito sa lugar namin. "Halika anak," wika ni itay na inaaya ako para lumapit doon. Sumunod lamang ako habang napapailing. Ang sabi ko lang, nako, ayan na naman siya. "Oh Florencio, ikaw pala. Halika, may mga bago kami dito. Sariwa pa yung mga yan." Sambit ng isang lalaki doon na may kalakihan rin ang katawan. At saka mukhang suki na ito ni itay. "Uy, ganun ba? Naku, oo nga no. Mukhang bagong-bago pa to ah. Sige, bibili ako." Sabi ng aking itay. Ngunit sinaway ko ito. Tay, sandali lang po. Bibili po ulit kayo ng karne. Hindi po ba sabi ni inay, wag na muna kayong bumili ng karne kasi po mayroon pa sa bahay. Tsaka maraming gulay naman dun, tay, na pwedeng ipang ulam. Wika ko, napakamot-kamot ng ulo. "Ay, ako na ang bahala sa nanay mo, anak. At saka sayang naman tingnan mo, sariwang-sariwa pa itong karne tapos mura pa." Pangangatwiran lang nito sa akin. Napailing na lang muli ako, Kuya Bari, at wala nang nagawa. Sige po, kayo po ang bahala. Basta talaga karne, hindi niyo po papalagpasin talaga." Habang nakikipag-usap ang itay sa lalaking bumati sa kanya kanina, ako naman ay naglibot-libot lang muna sa may parting iyon. Hanggang sa makarating ako sa loob kung saan doon kinakatay ang mga karning ibinebenta nila.
Lumingon-lingon pa ako habang papalapit doon. Walang tao. Marahil ay break nila at nasa labas lahat. Napakaraming karne dito sa loob na nakaibabaw lamang sa may kahabaang lamesa. Mukhang sariwa pa nga iyon at mga bagong katay lamang. Sa pagmumuni-muni ko doon ay may nahagilap ang aking mata na tila isang daliri sa may bandang dulo ng mesa. Ay, ano ba yun? Ano ba itong nakita ko? Teka, daliri ba iyon ng tao? Naisambit ko. Pakiwari ko ay daliri iyon ng tao, Kuya Bari. Pero papaano naman nangyari iyon? Noong lalapitan ko sana ito upang makumpirma kung talaga bang daliri ito ng tao, ngunit habang papalapit ako roon ay napaiktad ako noong biglang may narinig akong may nagsalita mula sa aking likuran. Anong ginagawa mo rito? Sabi nito. Hindi ako nakapagsalita, Kuya Bari. Lagot na. Bakit ba kasi ako pumunta rito? Pasensya na po. May hinahanap lang po ako. Sige ho, alis na po ako. Sabi ko na nagmamadali nang umalis doon at bumalik na sa kinaroroonan nila Itay. Kinabahan talaga ako roon. Baka isipin nila ay magnanakaw ako. Hindi naman nagtagal, Kuya Bari, ay mabilis akong nakarating sa aking Itay at niyaya ko na itong umuwi. Mabuti naman at tapos na ang kanilang transaksyon. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Iniisip ko pa rin ang nangyari kanina. Daliri nga ba talaga ng tao iyon? O namalikmata lang ako? Ewan ko ba? Pero papaano nangyari at bakit? Ngunit siguro paalamang iyon ng manok na napagkamalang kong daliri ng tao. Oo, tama, ganun na nga yun siguro. Makalipas pa ang ilang araw. Gabi na akong nakauwi noon sa amin sapagkat dumaan pa muna ako sa isa kong kaklase dahil may tinapos lamang kaming mga projects doon. Kakahuyan ang daanan papunta sa amin, Kuya Bari, dahil nasa may bandang bundok rin ang bahay namin noon. Habang naglalakad akong mag-isa sa daan, isang sigaw ang narinig ko na sa tingin ko ay malapit lang sa kinaroroonan ko. At dahil sa kuryosidad ko ay hinanap ko kung saan nanggagaling iyon. Dahan-dahan akong naglakad at iniiwasan kong makagawa ng anumang ingay. Maya-maya'y may narinig akong parang may hinihilang bagay. Ngunit paghawi ko ng tuyong dahon mula sa isang tangkay, ay laking gulat ko nang makakita ako ng isang nilalang na mabalahibo ang katawan at mahaba ang bibig na halintulad sa isang aso. Pilit nitong tinatangay ang isang babaeng kanina pa sigaw ng sigaw. At teka, kilala ko siya. Si Sita ba yun? Anong ginagawa niya rito? Hindi ko alam ang gagawin ko nung mga oras na iyon, Kuya Bari. Kasi para po akong natigilan at napako sa aking kinatatayuan. Ilang saglit pa, tuluyan nang natangay nito ang kaibigan kong si Sita. Gusto ko siyang iligtas at tulungan ng mga oras na iyon, ngunit wala talaga akong magawa. Naunahan kasi ako ng takot na baka ako naman ang pagbalingan ng nakakatakot na nilalang na iyon.
Tinangay si Sita sa isang masukal na kakahuyan. At dahil na din sa takot ko, Kuya Bari, patakbo na akong umuwi sa amin na halos magkandadapa ako dahil sa lubak-lubak na lupa at mabato na daan. Noong makarating ako sa aming bahay ay agad ko itong sinabi sa mga magulang ko na naghihintay na rin sa akin. Inay, itay, si Sita po, kinuha po siya ng aswang. Nakakatakot po itsura niya. Wala po akong nagawa. Tulungan po natin siya, balikan natin siya. Humihingal kong sabi na nauutal pa na sumbong ko sa aking mga magulang. Ano? Ikaw ba ay sigurado dyan, anak? Baka naman guni-guni mo lang yan. Wika ni Itay na parang hindi naniniwala sa akin. Opo, Itay, totoo pong nakita ko. Kinuha talaga siya ng aswang. Kitang-kita ko po. Pagpipilit ko dito. Nagkatinginan pa muna sila Inay at Itay bago nagsalita ang aking ama. Sigurado ka ba doon sa nakita mo? Baka naman guni-guni mo lang yun. Siguro pagod ka lang kaya kung ano-ano nakikita mo. Pero Tay, kitang-kita ko po. Kaibigan ko yun eh. Kilalang-kilala ko. Anak, sige na, magpahinga ka na lang muna. Matulog ka na at baka pagod lang yan. Sige na, huwag matigas ang ulo mo. Sambit ng aking ama habang napatingin ako sa aking ina. Wala rin namang nagawa ang aking nanay kung kaya't umalis na lang ako at pumunta sa aking silid. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Habang nakahiga ako ay hindi ko talaga maiwasang isipin ang nangyari kanina. Totoo ba talaga iyon? O baka naman tama ang Itay? Baka naman namalikmata lang ako o guni-guni ko lang iyon? Ngunit imposible. Alam ko kung ano ang nakita ko. Gulong-gulo na ako. Noong una, nakakita ako ng daliri ng tao sa may katayan ng karne. Pero hindi ko rin alam kung iyon nga ba talaga iyon. Tapos ngayon naman, ang aswang na nakita ko na tinangay si Sita na sinasabi naman nilang guni-guni ko lang. Hindi ko alam. Gulong-gulo talaga ako nung mga panahong iyon, Kuya Bari. Kung ano-anong kababalaghan na lang ang nangyayari sa akin. Tila yata hindi ako matatahimik nito hanggat hindi ko nalalaman kung ano ba talagang totoo. Kailangan kong malaman. At doon na nga ako nagdesisyon na alamin ko ang totoo, Kuya Bari. Pagkat kinabukasan, pagka-uwi ko po galing eskwela ay agad akong pumunta sa katayan ng karne na pinupuntahan ng aking Itay. Palihim akong pumasok sa loob noon. Dahan-dahan pa akong naglalakad upang hindi ako makalikha ng ingay na ikakaalarma ng mga tao doon. Dahan-dahan kong binuksan ang pintuan nito. Sumalubong sa akin ang masangsang na amoy rito sa loob gaya nung unang pagpasok ko dito. May mga naiwang dugo rin sa sahig at mukhang mga sariwa pa ito. Umagaw sa pansin ko ang nakita ko sa may bandang dulo. Doon muli sa may kahabaang lamesa. Lumapit ako roon at laking gulat ko na lang nang makita ko kung ano iyon. Halos magkandaduwal ako sa nakita ko, Kuya Bari. Mga putol na kamay ng tao. Paano ito nangyari? At kung ganoon, totoong daliri ang nakita ko nung isang araw. Hindi talaga ako makapaniwala.
Dali-dali akong nagtago nang makarinig ako bigla ng mga yabag na papalapit dito. Nataranta pa ako noon kung saan kaya ako magtatago. Handa na ba ang mga gamit? Rinig kong sabi ng isang lalaki na kung hindi po ako nagkakamali, Kuya Bari, ay siya ang kausap noon ng aking ama. Mas lalo akong kinabahan kung kaya't dumapa ako. Sumilip ako mula sa may nakatambak na sako na pinagtataguan ko. Halos mawala ang kaluluwa ko noong masipat ko na may hawak-hawak silang isang babae at walang iba kung hindi si Sita. Siguro po ay alam nyo na kung ano ang tumatakbo sa isipan ko noon. Pinakinggan ko ang mga usapan pa nila at ako'y hindi talaga lubos na makapaniwala, Kuya Bari. Kumpirmado akong mga aswang sila at ang mga ibinebenta nilang karne ay hindi galing sa mga hayop kung hindi karne ng tao. Mga lamang loob ito ng mga tao. Sige, ihigaan nyo na yan. Simula na ang pagkatay dyan. Sabi pa ulit ng lalaki na inutusan ang mga kasamahan niya. Sigaw ng sigaw at nagpupumiglas itong si Sita. Ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang bibig dahil ito'y may nakasalpak na basahan. Lumuluha na noon si Sita at patuloy na nagmamakaawa. Subalit tila bingi ang mga ito na walang naririnig. Hindi yata ito kaya ng aking konsensya. Hindi ako papayag na gawin nila ito kay Sita. Kabado man ako, ngunit lakas loob akong lumabas sa pinagtataguan ko. Dahilan iyon upang makita nila ako. Lumapit sila sa akin at tinangka akong hulihin. Sinubukan ko silang labanan, ngunit ang kinahantungan ko ay nahuli pa rin nila ako. Marami sila at isa lamang ako. At isa pa, walang laban ang 17 anyos na gaya ko sa mga malalaki nilang katawan. Ikaw ang anak ni Florencio, hindi ba? Sayang, suki ko pa man din siya sa mga karne ko. Ngunit malas niya lamang sapagkat masyadong pakialamero ang kanyang anak. Wika ng lalaki na lumapit sa akin habang hawak ako ng dalawa niya pang kasama. Napakasama nyo! Mga halimaw kayo! Sigaw ko sa kanya. Ang tapang mo naman, pero huwag kang mag-alala. Oras na makatay ka na namin. Ibebenta ko ang karne mo sa ama mo at ipapakain ko iyon sa kanya. Natatawang wika nito habang ako naman ay pilit na nagpupumiglas at nagkakandaiyak na. Nang ilalagay na rin sana nila ako sa isa pang mesa, ay bigla na lang may mga nagsigawang tao mula sa labas. Ayan, narinig na kayo ng mga tao. Wala na kayong kawala, kaya sumuko na kayo. Sabi ko na lang at nabuhayan ng aking loob. Maya-maya pa ay naramdaman naming tila binabalot na ng usok ang kinaroroonan namin. Mayroon na palang nagaganap na pagliyab ng apoy. Nabitawan na rin ako ng dalawang lalaki dahil sa pagkagulat nila sa nangyayari. At doon ako naghanap ng pagkakataon upang makatakas. Dali-dali kong pinuntahan si Sita at tinanggal ang kanyang mga tali sa kamay. At saka sabay na kami tumakbo palabas doon. Ngunit sa aming pagtakas, nakita nila kami at hinabol kami.
nakakandado pala ang pintuan kaya't hindi ito mabuksan. Kaya naman napilitan kami sa bintana na lang dumaan, malapit din doon sa may pintuan. Pinauna kong lumabas si Sita at ako naman ang sumunod. Ngunit sa kasamaang palad, habang palabas na ako ay biglang nahawakan ng aking paa at pilit itong hinihila pababa. At dahil din sa kumakalat na ang apoy at kumakapal na rin ang usok, ay halos mawala na rin ako ng pag-asa noon, Kuya Bari. Sinabi ko rin kay Sita na umalis na siya, ngunit imbis na gawin niya iyon ay naghanap siya ng maipapalo sa humihila sa paa ko. At salamat naman at nakahagilap siya ng bakal at iyon ang ginawa niya. Malakas na naipukol ni Sita ang bakal dun sa humahawak sa akin, dahilan para makawala ako. At tuluyan na nga akong nakalabas ng bintanang iyon kasama si Sita. Kahit masyadong makapal na ang usok ay pinilit pa rin naming makalabas doon. Hanggang sa tuluyan ng nagliyab ang buong katayan ng karne. Nasunog ang katayan ng karne kasama ng 3 lalaki na hindi pala mga tao. Ngunit gayon pa man, Kuya Bari, hindi ko lubos batid kung nasunog ba sila talaga o nakatakas bago tuluyang masunog ang buong katayan ng karne. Ngunit ano pa man ang totoo ay masaya akong nakalabas kami ng buhay roon kasama ang kaibigan kong si Sita. Matapos mangyari ang trahedyang iyon, ay napaisip ako, Kuya Bari. Hindi kaya nayanggaw ang aking ama dahil sa mga karne na nakain niya mula sa katayan na iyon? Sumangguni po ako sa isang albularyo at hindi nga nagtagal ay dinala ko ang aking ama at siya ay ginamot po ng albularyo. Makailang beses din kaming pabalik-balik sa bahay ng albularyo hanggang sa tuluyang nawala na ang pagiging aswang ng aking ama. Noong kausapin ko ang aking ama, ay natatandaan daw niya na minsan lang daw siya na napabili doon sa taong iyon. Kaya pala hinahanap-hanap niya ang karning iyon dahil nagbabago na pala ang kanyang pagkatao. Matapos iyon ay nagpasalamat naman sa akin ang aking ama noong mga panahong iyon. Ngunit makalipas lang ang ilang buwan ay namayapa na rin ito. Nawalan man ako ng ama, ngunit nagkaroon naman ako ng bagong pag-asa sa buhay. Naging misis ko si Sita at kasalukuyang pong may 2 na kaming anak ngayon, Kuya Bari. Isang kasaysayan ang hindi ko po malilimutan hanggang ngayon. Napapaluha pa rin ako hanggang ngayon sa tuwing maaalala ko ang aking namayapang ama. Isang mapagmahal na ama ang lumisan dahil lang sa nakain niya mula sa katayan ng karne. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Badong. Isang magandang araw po, Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Diego. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay naging karanasan ko noong nasa edad pa lamang ako ng 11 taong gulang. Dahil medyo may kasukalan pa noon ang aming baryo, ay marami ang mga puno at kawayanan
na makikita sa aming paligid. Iilan pa lang din ang mga kabahayan ng mga panahong iyon. Diego anak, huwag ka masyadong magpapakalayo-layo dito sa ating bahay ha. Lalo na kung wala kami rito ng iyong ina. Hindi mo kasi alam kung ano ang panganib na nakaabang sa iyo dyan sa labas. Lalo na sa mga masusukal na parte ng ating baryo. Ito ang madalas na sabihin sa akin ng aking mga magulang. Dahil hindi ko pa lubos na maintindihan noon ang ibig sabihin ng aking mga magulang, ay sumunod na lang ako sa bilin ng mga iyon. Subalit, isang beses Kuya Bari, wala noon ang aking mga magulang sa aming bahay dahil nasa bayan ito upang magtinda. Wala rin akong pasok ng araw na iyon dahil linggo iyon. Hindi na nila ako pinasama pa sa kanila dahil marami akong takdang aralin na gagawin. At isa pa ay walang maiiwang tao sa aming bahay. O Diego, huwag kang lalayo rito sa bahay ha. Kung pwede lang anak ay huwag ka nang lumabas at makipaglaro sa ibang bata. Baka kasi kung saan-saan kayo makarating at baka may mangyaring hindi maganda sa inyo. Gawin mo na lang ang mga takdang aralin mo at matulog ka na ha. Iyon na lang ang sabi sa akin ng aking ina. Sumang-ayon naman sa kanya ang aking ama, kung kaya wala na akong nagawa pa kung hindi ang tumango na lamang sa mga magulang ko. Nang maiwan na nga ako Kuya Bari ng mga ito, ay nagsimula na rin ako sa paggawa ng aking mga takdang aralin. Noong nasa kalagitnaan ako ng aking ginagawa, nang bigla akong matigilan at mapatingin sa labas ng aming bahay. Sino naman kaya yun? Tanong ko pa sa aking sarili nang makarinig ako ng isang boses. Tinatawag nito ang pangalan ng aking ina, kung kaya lumabas ako upang kausapin ang kung sino mang taong iyon. Sino po yan? Ano po ang kailangan nila? Wala po rito ang aking mga magulang. Wika ko habang kaharap ko ang isang babae. Iho, pinapasundo ka ng iyong ina. Ang sabi niya ay sumama ka raw sa akin dahil gusto kanilang pumunta ka doon sa bayan at tumulong ka daw sa kanila doon. Saad ng babae. Dahil nakaramdam ako ng pananabik sa sinabi ng babae, ay dali-dali akong pumasok sa aming bahay upang ligpitin ang aking mga gamit. At noong matapos ay kaagad din akong bumalik sa babae at nagsimula na kaming maglakad. Habang naglalakad ay tahimik lamang kaming dalawa. Walang ano-ano ay napatanong ako sa babaeng kasama ko nang mapansin kong tila iba ang aming dinadaanan. Ay, saan po kayo dadaan? Mukha kasing iba yung daanan na po riyan. Saad ko sa babae. Ngunit napangiti lang ito sa akin bago ito nagsalita. Ganun ba? Hindi, sumunod ka lang sa akin. Iyon lang ang kanyang sinabi. Hindi ko alam, pero kahit nagdadalawang isip ako nung mga oras na iyon, ay sumunod lang ako sa babae. Nagpatuloy kami sa aming paglalakad hanggang sa nakarating na kami sa kawayanan sa gitna ng mapupunong parte ng aming baryo. Noong mga oras na iyon, Kuya Bari, ay binalot na ako ng kaba. Tatanungin ko pa sana ang babae, ngunit nang mapatingin ako sa kinaroroonan niya, ay nakatayo lang ito at nakatingin sa kawayanan.
Dahil doon ay hindi ko na napigilan ang aking sarili na magtanong sa babae. Wala na po tayong madadaanan dito. Saan po ba tayo pupunta? Tanong ko sa babae at napaatras ng isang hakbang nang biglang gumalaw ang ulo nito. Hindi ito lumingon sa akin. Bagkus ay nakaharap lang ito sa kawayanan. Nanginginig na ako ng mga sandaling iyon, Kuya Bari, at gusto ko na sanang umalis sa lugar na iyon. Nang hindi na talaga ako nilingon nito, ay nagpasya na lang akong maglakad na palayo sa lugar na iyon. Kahit na nanginginig ay pinilit kong humakbang paatras. At noong ilang hakbang na ang nagagawa ko, ay nagsimula na akong tumakbo papalayo. Hindi maganda to. Iyon na lang ang nasabi ko sa aking sarili at mas binilisan ko pa ang aking pagtakbo. Noong nakaramdam ako ng pagod ay huminto ako sa aking pagtakbo. Nakapikit ako ng aking mga mata, subalit ilang sandali ay binalot ng takot ang aking sistema nang makarinig ako ng isang halakhak. Anong akala mo? Makakatakas ka sa akin? Tanong nagaralgal na boses sa akin. Napamulat ako ng aking mga mata at dahan-dahang napalingon. Bigla na lang nanlaki ang aking mga mata nang makita ang babae sa aking harapan. Minasdan ko ang aming paligid at nagulat ako nang mapagtantong hindi man lang ako nakaalis sa harapan ng kawayanan kung saan niya ako dinala. Bakit hindi ako nakaalis dito? Anong ginawa mo? Takot na tanong ko sa babae na noon ay papalapit na sa akin. Hindi ko mapigilan ang aking panginginig, lalo na at habang papalapit ang babae ay nag-iiba ito ng anyo. Ang makinis at bata nitong mukha ay nagsisimulang magkaroon na ng kulukulubot. Ilang sandali pa, ang itim at mahaba nitong buhok ay unti-unting naging puti. Sino ka? Iyon na lang ang naibulalas ko dahil hindi ako makapaniwala sa aking nakikita. Inakala kong iyon lang ang makikita ko ng mga sandaling iyon, Kuya Bari. Subalit mali pala ako. Napatingin ako sa kawayan ng nasa harapan ko dahil paunti-unti itong nawawala at tumambad sa akin ang isang bahay na animoy pinaglipasan na ng panahon. Lumang-luma at sira-sira na ito na animoy hindi tinitirhan. Sumama ka na sa akin sa bahay ko. Magugustuhan mo ang nasa loob. Wika ng matandang babae sa akin at saka hinawakan ako sa aking kamay. Walang ano-ano ay hinila ako nito kung kaya naiwan ko ang aking tsinelas. Hindi na ako nakapagpumiglas pa dahil malakas ang pagkakahila nito sa akin. Pumasok kami sa bahay na tinutukoy nito. Pagkapasok namin sa bahay na iyon, ay naamoy ko kaagad ang mabahong amoy na nasa loob. Hindi ko napigilan ang mapaduwal dahil doon. Pinilit ko ring hatakin ng aking kamay sa matandang babae, ngunit hindi ko makuha ito. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo.
upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Napalingon sa akin ang matandang babae at nakita ko ang seryoso nitong mukha. Ilang sandali pa ay nagsalita ito. Ano iho? Nagustuhan mo ba itong bahay ko? Tanong nito sa akin at saka napahalakhak. Minasdan ko ang kabuuan ng kanyang bahay at nagulat ako sa aking mga nakita. Kahit na medyo madilim ng mga oras na iyon, ay alam ko kung ano ang aking mga nakikita. Tao! Iyon na lang ang nagawa kong bigkasin. Nakita ko kasi ang mga nakasabit na mga parte ng tao sa loob ng bahay nito. Pinilit ko ang magpumiglas sa kanya. At noong magtagumpay ako, Kuya Bari, ay hindi na ako nagdalawang isip na tumakbo. Narinig ko na lang ang paghalakak ng matandang babae sa aking likuran. Patuloy ako sa aking pagtakbo paalis sana sa kanyang bahay. Noong malapit na sana ako sa pintuan ng kanyang bahay, bigla akong natigilan sa aking pagtakbo. Bigla na lang kasing hindi ko na maigalaw ang aking katawan, dahilan para matumba ako. Anong ginawa mo sa akin? Tanong ko habang nagpipilit pumiglas upang makatayo. Lumapit ito sa akin, kung kaya napapikit ako. Hindi ko na alam pa, Kuya Bari, kung ano na ang sumunod na nangyari ng mga sandaling iyon dahil bigla na lang akong hinimatay dahil sa aking takot. Noong magising ako, tumambad kaagad sa akin ang matandang babae na noon ay nakaupo at may kung anong ginagawa. Nang mapagtanto ko kung ano ang ginagawa nito, ay muli na namang binalot ng takot ang aking buong sistema. Napalingon ang matandang babae sa akin at kitang-kita ko ang kung ano ang hawak nito. Gusto ko na po umuwi sa nanay ko. Napapaiyak na wika ko habang nakatingin sa matandang babae na noon ay abala sa pagkain ng isang binti ng tao. Hindi ito umiimik at nagpatuloy lang ito sa kanyang pagngasab. Ilang sandali pa ay napatayo ito sa kanyang kinaroroonan nang nakarinig ito ng mga boses sa labas ng bahay. Anak! Anak! Narito ka ba? Nabuhayan ako ng loob nang marinig ko ang boses ng aking ina. Maya-maya pa ay nagkaroon na ng mga pagkatok sa pinto ng bahay ng matandang babae. Nang biglang inayos na niya ang kanyang sarili at saka hinarap ang aking mga magulang. Nakita niyo po ba yung anak namin? Tanong ng aking ama sa matandang babae. Ay, hindi ko nakita ang anak ninyo. Iyon lang ang naging tugon ng matandang babae. Hindi ko alam kung nakita ako ng mga magulang ko dahil medyo madilim ang kinaroroonan ko. Subalit, nagulat na lang ako nang marinig kong nagmumura na ang aking ama. Narinig ko rin na tila nasasaktan ang matandang babae. Ilang sandali pa ay nakita ako ng aking ina, kung kaya dali-dali niya akong pinuntahan. Kinuha nila ako sa bahay na iyon. Iniwan namang nakalupasay sa lupa ang matandang babae sa bahay na iyon. Hayop ka kapag sinundan mo pa kami at gawan mo ng masama ang anak ko.
titiyakin kong papatayin kita, aswang ka. Banta ng aking ama sa matandang babae at tuluyan na kaming umalis. Hindi na kami lumingon pa sa bahay nito at umuwi na kami sa aming bahay. Laking pasasalamat naman ng aking mga magulang sa mga kapitbahay naming nakakita daw sa akin habang kasama ko yung matandang babae. Itinuro daw nila ang direksyon kung saan kami patungo at lalong nag-alala yung mga magulang ko noong malaman na sa may Kawayanan ang direksyon. Sa kadahilanang marami daw kasing bali-balita sa lugar na iyon na napakaraming nawawalang tao doon. Mabuti daw at naagapan nila ako at hindi nabiktima ng matandang iyon na isa palang aswang. Inilahad ko naman sa aking mga magulang ang aking mga nasaksihan doon sa loob ng Kawayanan, kung kaya't binalikan nila ang bahay ng matandang babae at tumambad sa kanila ang Kawayanan. Laking pagtataka naman nila kung papaanong nangyaring nawala ang bahay ng matanda roon. Inikot-ikot ng mga magulang ko kasama ang ilang kalalakihan ang buong Kawayanan, ngunit bigo silang makita ang bahay. Kung kaya't nagpasya na lamang ang mga tao sa aming lugar na sunugin ang Kawayanang iyon sa takot na baka may dalhin pa roon ang matandang aswang upang biktimahin. Magmula po noon, Kuya Bari, ay hindi na ako muling iniwan pa ng aking mga magulang. Natatakot na rin sila na baka daw sa susunod ay hindi na nila ako makita pa. Matapos po sunugin ang Kawayanan sa lugar namin, ay hindi na nagkaroon pa ng mga nawawalang tao sa amin. Malamang, Kuya Bari, lahat po ng nakita ko na mga parte ng tao na nakasabit doon sa bahay ng matanda ay ang mga nawawalang tao sa baryo namin. Isang kakaibang karanasan ang hindi ko po malilimutan at ayoko nang mangyari pa ulit sa akin maging sa mga anak ko na malaki na ngayon. Dahil minsan muntik na akong mamatay noong magawi ako sa Kawayanan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Salamat po ng marami and God bless po. Gumagalang, Diego. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.